Isang mapagpalang araw sa lahat. Ako si Jamela at maligayang panonood muli sa Bukinay. Ito ang programa na titingin sa iba't ibang mga libro at ang kanilang mga aral na tutulong sa ating lumago sa pananampalataya. Tinuruan tayo ng balansing kontekstualisasyon na upang maipahayag ng epektibo ang salita ng Diyos sa isang partikular na kultura, ay kailangan nating matutong makinig dito at huwag hayaang manaig ang mga kultural na pagkiling sa interpretasyon ng kasulatan. Ngayon, sa kabanatang ito ay matututuhan natin kung ano nga bang sinasabi ng Biblia sa kontekstualisasyon. Ano ang batayan, ang motibo at ang pangunahing formula sa kontekstualisasyon na ipinapakita ng ilang mga talata sa Biblia. Halina't tuklasin natin ang biblikal na kontekstualisasyon. Ang may akda sa kabanatang ito ay nagbigay ng 3 pangunahing talata na nakatulong sa kanya sa pagbuo ng isang biblikal na pananaw sa kontekstualisasyon. At ito ay ang mga 1 at 2 kabanata ng Roma, 1 Korinto kabanata 9 at 1 kabanata ng 1 Korinto. Bawat isa sa mga ito ay nagturo sa atin ng batayan para sa kontekstualisasyon, ng motibo para sa pagkokontekstualisa, at ng pangunahing formula na ibinigay sa atin ng bagong tipan para sa kontekstualisasyon. Ano ang batayan para sa kontekstualisasyon? Bilang mga anak ng Diyos na tinawag para sa isang misyon, dapat nating isaisip na ang kabuuan ng bawat kultura ay hindi masama. Ang bawat kultura ay may halo ng mabuti at masamang elemento na naglalaman ng mga sagot sa malaking katanungan tungkol sa buhay ng tao, layunin natin at pati na rin tungkol sa Diyos. Ang bawat kultura ay mayroong ilang mga patunay ng katotohanan ng Diyos. Gaya ng sinasabi sa 1 at 2 kabanata ng Roma, ang batas ng Diyos ay nasa puso ng lahat ng tao na patuloy na pinipigil. At ito ang problema. Ito ay pinipigil. Ang kaalamang iyon ay nabahira ng kasalanan, lalo na ng kasalanan ng idolatriya. Ito ang dahilan kung bakit ang pagpapahayag ng salita ng Diyos sa isang partikular na kultura ay napakahalaga upang kumprontahin at sagutin ang pag-asa ng kanilang mga puso. Ngayon, ano ang motibo na dapat nating taglayin sa pagkokontekstualisa? Sa tingin ko, ang 1 Korinto kabanata 10 bersikulo 32 hanggang 1 bersikulo ng kabanata 11 ang pinakamahusay na naglalarawan nito ng sabihin ni Pablo. Huwag kayong maging sanhi ng pagkatisod ng sinuman, maging mga Hudyo, mga Griego o ang Iglesia ng Diyos. Gaya ko na sinisikap kong magbigay lugod sa lahat ng tao sa bawat paraan, sapagkat hindi ko isinasaisip ang aking sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami, upang sila'y maligtas. Sundan ninyo ang aking halimbawa, gaya ng pagsunod ko sa halimbawa ni Kristo. Ipinapakita nito na ang tamang kontekstualisasyon ay ang pagpapakita ng hindi pagiging makasarili, ng pagpili sa pag-ibig na hindi gamitin ng ating buong kalayaan bilang Kristiyano upang marinig ng mga tao at sundan ang tawag ni Kristo. Ang kultural na adaptasyon na mahalaga sa pagpapahayag ng kasulatan sa ibang mga kultura ay nangangahulugang iiwasan natin ang ilan sa mga pag-uugali at gawi upang maiwasan ang ilang mga balakid sa landas ng mga taong may kultural na batayang pananaw. Tulad ng mga mananampalatayang Hudyo na pinayuhan ni Pablo na iwasang kumain ng mga karne na ginamit sa seremonya ng mga Diyos-Diyosan. Hindi dahil ito ay ipinagbabawal bilang mga Kristiyano, kundi para sa kanilang mga kapatid na hintil na may mahihinang konsensya. Tayo rin ay tinawag upang isaisip ang kapakanan ng ating mga kapatid sa pananampalataya para sa kanilang kabutihan kay Kristo. Dahil inilatag na ang batayan at motibo para sa kontekstualisasyon, pumunta naman tayo sa pangunahing formula sa kontekstualisasyon at ang 1 Korinto kabanata 1, bersikulo 22 hanggang 25 ay naghahayag ng isang magandang halimbawa nito. Dito, nang si Pablo ay nakapag-usap sa mga Griego, kinumpronta niya ang mga Diyos-Diyosan ng kanilang kultura. Ngunit sa huli ng parehong talata ay dinala niya sila kay Kristo na siyang karunungan ng Diyos. Kapansin-pansin kung paano inilapat ni Pablo ang Ebanghelyo upang kumprontahin at kumpletuhin ang batayang kultural na naratibo ng bawat lipunan. Hindi siya lubusang komprontasyonal o nagparaya sa kultura. Sa halip ay inilantad niya ang nakamamatay na kontradiksyon at ang nakatagong idolatriya at pagkatapos ay itinuro sila sa kalutasan na tanging kay Kristo lamang matatagpuan.
Marami pang masasabi mula sa kabanatang ito na hindi natalakay sa buod. Ngunit ang lahat ay nagtuturo sa atin sa katotohanan na dapat nating isaisip ang kabutihan ng iba ng may pag-ibig. Ang pagsasaisip sa kabutihan ng iba ay nangangahulugang dapat tayo maging handa na iangkop ang ating sarili para sa iba, handang matuto para sa iba, at higit sa lahat, handang ibahagi sa kanila ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ay nagdala ng dakilang kababaang loob tulad ng ipinakita ng ating Panginoon. At ang kababaang loob na ito ang nagturo sa atin na makita ang kagandahan ng Diyos sa iba, kaya't nanaisin natin na muli silang mapalapit sa ating Panginoon. Ang bawat kultura ay may taglay na kagandahan, ngunit ang bawat isa sa kanila ay nangangailangan pa rin ng Ebanghelyo. At ito ang kabanata na mayroon tayo sa araw na ito. Nawa kayo ay may natutunan at ang kapayapaan ni Kristo ay sumainyo. Muli, ito ang Book and I.